Do you really want to run? I want the opposition to have that winnable candidate. We can implement the best offer platform of government that we are going to offer to the people. So I'm working so hard with my team na ma-unite namin, makatulong kami ma-unite ang opposition. So si Virus, tatakbong presidente kasi nga gusto niya daw ng ang oposisyon ay magkaroon ng winnable candidate para sa 2028. Winnable. So, ikaw yun. Ikaw yung winnable candidate. Kaya ka tatakbo. What the fuck? Alam mo yung confidence mo, sobra. Very confident ka nung sinabi mong, I want the opposition to have a winnable candidate. So are you referring to yourself? Kaya ka tatakbo? Kasi ikaw yung winnable? Go ahead! Gusto kong tumakbo ka eh. Para malaman mo kung paano ka dediretso, hindi lang sa Enedoro, kundi sa Poso Negro mismo. Ilusyonado, ipapaalala ko lang sa iyo ha, Virus. Nung tumakbo kang senador, 2 beses kang ligwak. Ligwak ka. Nung nakachamba ka naman, nanguna ka. Sa dulo. Yun lang. Nanguna ka sa dulo, in short, kulelat ka. Tapos ngayon, ang laki-laki ng ulo mo, yabang-yabang mo, ingay-ingay mo, akala mo kung sino ka. Tangina mo kung di ka pa tinulungan ni PRRD, ni Sara Duterte, hindi ka nakapasok bilang senadora. Naalala mo? Di ba? Pinaalala nga ni Sara sa'yo eh. Kung paano ka lumapit sa kanila at humingi ng tulong. Pagkatapos nung nanalo kang putang ina ka, tinira mo agad yung tatay ni Sara. Ngayon naman, tinitira mo si Sara. Anong mamayhita natin sa ganitong klaseng pag-uugali ng tao? Hindi likas sa mga Pilipino ang hindi matanaw ng utang na loob. Although hindi ko naman sinasabi na 100% ang mga Pinoy matanaw ng utang na loob, but generally speaking, ang mga Pinoy ganyan tayo. Matanaw tayo ng utang na loob. Pero alam mo yun, hindi ka pa nanalong presidente, senador pa lang, power tripping ka, feeling mo agad, kala mo kung sino ka, what more kung naging presidente ka, ano pang mas malalang gagawin mo? Putang ina ka, may nalalaman ka pang yung you can implement the best offer na pwedeng ibigay para sa mga Pilipino. Leche, at tagal mo na sa gobyerno. Bakit walang natutuwang Pilipino sa'yo? Ano nga bang magandang nagawa mo para sa Pilipinas? Ano bang nagawa mo maganda para sa mga Pilipino? Wala. Ang naaalala lang ng mga Pilipino na ginawa mong maganda ay yung sarili mo. Naalala mo yung mo dati? Mukha kang basura. Lagi ka na sa kalsada, di ba? Aktivista ka eh. Kung babalikan mo yung picture mo dati, from basura to may itsura, yan lang ang nagawa mo. Pinaganda mo ang sarili mo. Pero alam mo yun, kahit na pinarito, kaya mo pa kung anong enhancement ang ginawa mo, still nagre-reflect pa rin yung nasa puso mo, sa mukha mo. Di ba? Pangit ka pa rin. Putang ina to, may nalalaman ka pang i-unite mo ang opposition. Paano ka naging opposition? Paano ka naging opposition? Nakikipag-collab ka sa administrasyon, tapos opposition ka? Ulol ka ba? Ano kala mo sa mga Pilipino? Bobo? Namimihasa kayo, ginagawa niyong tanga mga Pilipino ha? Hoy, hindi kami katulad ng mga estudyanteng nire-recruit nyo, binubobo nyo, tapos dinadala nyo sa bundok para makipagpatay sa mga sundalo habang kayo maginhawa na nasa Manila. Habang yung mga anak ng mga leader nyo nasa abroad nag-aaral, sitting pretty. Hindi nyo kami mauto. Huwag mo kami itulad sa mga estudyanteng binubobo nyo na dinadala nyo sa bundok. Asa na? Mga patay na. Putang ina ka, nakaka-hybrid ka. Hindi ka oposisyon. Okay? Itigil mo yung mga pambobo mo sa tao, hayop ka. Putang ina to, may nalalaman ka pang winnable candidate ka. Leche. Hayop ka.